40 tao na po ang iniwang patay ng bagyong Glenda. Libo-libo rin ang nawalan ng tirahan ilang araw bago inaasang pagpasok ng isa na namang bagyo. Kabilang dyan ang mga nakatira sa isang pabahay sa Calauan, Laguna. Nirelocate sila roon mula sa mga lugar na delikado raw. Pero ang mga nilipatang bahay, tila dominong itinumba ng bagyo. Saksi si Marisol Abduraman. Hindi ulan kundi hangin ang naging pinakamapinsala sa pananalasa ng bagyong Glenda. Ang bahay na ito, walang kalabang-labang tinangay ng hangin. Pati mga konkretong unit sa Site 1 ng pabahay ng National Housing Authority sa Calauan, Laguna, walang panama sa hangin. Hindi lang isa, kundi sunod-sunod at parang dominong nagtumbahan. Napinsala rin ang mga bahay sa Site 3. Ito ang relocation site dito sa Calauan, Laguna. Dito inilikas ang ilang residente ng Pandacan, Maynila na nakatira sa danger zone. Pero matapos daanan ng bagyong Glenda, ito na ang itsura ng lugar. Nawasak ang hilihilerang bahay. Sa Paco, kahit nasa tabing ilog kami, pero walang sakuna na nangyari ganito. Dito lang sa amin na, kung kailan kami na-relocate, saka naman kami nagkaroon ng sakuna na ganito. Na, mapipirwisyo pa pala kami buhay namin dito, hindi namin akalain. Tignan nyo, oh. Oh. Kakasabi yan eh, kamay ko lang oh. Gapapel lang ang ano niyan, gunting papel oh, napupulot yan. 3rd and 4th district ay 2,000 pamilya ang totally damaged po ang bahay. And 11,000 po yung partially damaged. Yun po ay sa 3rd and 4th district. Ito pong ating 2nd and 1st district, ina-update pa po natin. Sa gilid ng kalsada magpapalipas ng gabi ang mga nasiraan ng mga bahay. Sa Sorsogon naman maraming bahay ang wala ng bubong bukod pa sa pinasok ng putik. Kaya may ilang sumilong sa trapal ng billboard. Habang sa Sangay Camarines Sur, nagbaliktaran ang ilang kubo. Dose-dose ng bahay ang wasak. Ang mga bubong ng mga bahay sa Baseco, Tondo na halos di pa rin kahapon, minamadaling kumpunihin ng mga residente kanina kahit tuloy ang pag-ulan. Hindi na lang sana maulit kasi wala na ho kaming pambili bigas nito. Wala na, pangutang na lang kami. Ano pambili? Oras ang hinahabol, lalo't may parating na namang masamang panahon. Sa tala ng NDRRMC, mahigit 26,000 bahay ang sinira ng bagyo. Maraming paaralan din ang nawasak. Ang buong bubong ng Lakeview Elementary School sa Muntinlupa natuklap at tumilapon ng 100 metrong layo. Sa Pasay naman, bumagsak ang buong kisame ng classroom na ito ng Epifanio de los Santos Elementary School na ilang buwan pa lang ginagamit. Talagang ang tinututukan ng DepEd ay yung quick fix. Diba? Merong mga pumapatikos dahil bakit ganyan lang? Eh kasi talagang ang target ng DepEd is to resume classes as soon as possible. Mula rito sa Calauan, Laguna, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Paglilinaw ng National Housing Authority, lupa lang ang sinugot ito sa pabahay sa Calauan. Ang mismong mga unit ay ipinagawa ng isang NGO gamit ang mga material na donasyon ng mga pribadong kumpanya. Tutulong naman daw ang NHA para may paayos sa mga bahay.